Hello guys, good morning. So today is Sunday, June uh, 15, 2026. Okay. So anyway guys, binibilang ko kung ano yung date ngayon kasi 13 ng Friday, 13, 14, 15. So June 15, 2025. So guys, ito as usual, every Sunday kapag meron kaming time na maluwag talaga, ayan ay yung pagsisimba namin, no? Yung bibisita kami sa church para magpasalamat sa mga biyayang pinagkakaloob sa pang-araw-araw at sa mga tinatawag na pagbibigay ng mga magagandang kinabukasan at yung health condition natin napapanatili na maayos, siyempre sa tulong din ng Panginoon. So guys, gusto ko lang kayong batiin sa ngayon, no? Diyan sa mga magigiting na mga ama, no? Happy Father's Day sa inyong lahat diyan, no? At naway maging maayos at ang kalusugan ninyo ay patuloy na malakas, no? Malalayo sa mga sakit, anumang karamdaman. At guys, hangad ko na bilang ako isang father din at kayo rin guys na sana ay patuloy ang pagsuporta, no? Patuloy ang pagsuporta at pagmamahal ninyo sa ating mga anak, no? Sa pamilya. So guys, batid ko guys lahat ng mga tatay na kasalukuyan nagse-celebrate, masaya sila, no? Nakapiling ang kanilang mga mahal sa buhay, mga anak, asawa, kapatid. Okay? So naway maging maayos lahat, masaya at malagpasan yung mga tinatawag na dagok ng buhay. Kasi guys, hindi naman perfect ang buhay. Okay? May mga bagay na meron tayong kinaharap na mga suliranin. Pero guys, lagi nyo lang tandaan, walang imposible kapag tayo ay nananalangin sa Panginoon. Kasi siya lang naman ang nagbibigay ng tamang landas, no? Kung saan itinutuwid tayo o dinadala tayo sa maayos, no? At binibigyan tayo ng linaw na kaisipan kung saan madadirect natin o malulutasan natin, no? Malulutasan natin yung problema na kinaharap natin sa pang-araw-araw. Kaya nga sabi nila guys, katulad ng binanggit ko kanina, walang perpekto na buhay. May mga bagay na umaharap tayo sa mga problema. Ngayon, lagi nyo lang tandaan, if there's a problem, of course, there's a solution. So meaning, yung mga problema na ibinibigay sa atin, ito yung mga tinatawag na pagsubok. Yung pagsubok na yan, diyan tayo pinapatatag ng Panginoon. Sabi nga nila na gumawa ka ng paraan paano masolusyonan ang problema. Una, tumawag ka sa Panginoon, manalig ka na ikaw ay paglinawin ang iyong kaisipan at ituro niya yung landas ng katotohanan. Ayun yung guys. Kaya nga yung sinasabi ko lagi sa inyo, walang perpekto. Okay? Wag lang tayo makakalimot na tumawag. Kasi ayun lang naman ayun lang naman ang tanging solusyon. So, yung mga bagay na ginagawa natin guys, hindi lang naman sa atin yun. Kumbaga, ayan yung mga tinatawag na direksyon na ibinibigay sa atin sa taas. Kaya natin ginawa yung isang bagay na yon para masolusyonan yung problema, ay ito ay galing mismo sa Kanya. Kaya wag tayo makakalimot, no? Then, sa mga fathers ngayon na kasalukuyan nagse-celebrate, at naway masaya kayo, no? Masaya lahat. Actually, minsan naiisip ko na bakit minsan kapag araw ng Father's Day, Mother's Day, may mga iilan anak na dun lang nakakaalala. So dapat guys, katulad ng
nagkaroon tayo ng short vlog nung nakaraan na during Mother's Day na sinabi ko na hindi lang during Mother's Day ay ito ay aalalahanin natin yung family natin o yung nanay natin, no? Na ginigreet natin ng Mother's Day, hindi lang sa ganong pagkakataon o sa ganong okasyon na naalala natin yung mga mahal natin sa buhay o magulang natin. Kaya guys, dun sa mga anak, no? Batid ko, marami namang anak talaga na nagmamahal sa mga magulang. Siguro baka isa na rin yun nabibisi sa trabaho, nagkakaroon ng pamilya, nagiging priority talaga ang kanilang pamilya. So dumarating yung punto na tinatapunan lang ng oras o panahon ang magulang kapag ito ay birthday niya, isa yon, o tinatawag na kaarawan, yung Mother's Day o Father's Day. Doon lang sila nare-recall nila o naaalala nila, no? Kaya nga sabi ko, ako rin naging isang anak, ako rin ay ngayon naging isang magulang. So batid ko na hindi lang doon sa pamamaraan na tinatawag na may occasion, na doon lang natin na maaalala, no, ang ating mga magulang. Kaya bilang ako na naging anak, from time to time nandun kasi yung faith ko, yung pananalig ko sa magulang ko. Lagi kong dinadasal, no, sa Panginoon na naway pahabain ng kanyang buhay, palakasin siya. So ayun. So at the age of 60 years old, yung mother ko namatay. So meaning, kahit pa paano binigyan siya ng mahabang buhay at ako'y natutuwa naman sa ganung pagkakataon. Although, sabi nga nila napakabata pa raw sa 60 years old. Pero natutuwa na rin ako kasi guys, tayo alam ko marami sa atin na naniniwala na lahat tayo ay may hangganan. Meron tayong mga tinatawag na nakalaan yon, nakalaan na panahon kung saan kukunin na tayo sa taas. Kahit anong lakas natin guys, wala ka man sakit o meron, kapag dumating yung punto na kailangan ka ng kunin, so anuman tago natin, anumang yaman natin, hindi natin mapipigilan yan. Kaya nga darating yung time guys talaga na talagang kukunin at kukunin tayo. Kaya nga ayun lang lagi yung sinasabi ko guys sa ating mga kaibigan, kakilala, kamag-anakan, na habang nabubuhay tayo, okay? Habang nabubuhay tayo guys, andyan yung tinatawag na gumawa tayo ng mabuti. Wag natin hayaan yung pananalig natin sa taas na kung saan ayun naman talaga ang tinatawag na sandata o yung hinahawakan natin, no? Kasi kapag tayo nakalimot guys, definitely ang direksyon ng buhay natin ay zigzag, no? Walang fixed destination. So meaning to say, wala magulo isip mo kasi hindi ka nakakaalala sa Panginoon, may problema ka, hindi ka man lang tumatawag para malinawan ang isipan mo. Kasi hindi lahat ng bagay, lagi niyong tandaan guys, no? Kasi may mga ilan na medyo angat sa pamumuhay o may mga asset sa buhay, minsan nakakaligtaan na yung tumawag sa Panginoon. Wag yun. Kasi yung asset nyo guys, yung hinahawakan nyo, saglit lang yan, one click lang yan. Kapag ang Panginoon, kinuha niya, isang iglap lang o isang hudyat lang, magtataka ka bakit biglang naglaho yung asset mo. Kasi yung asset mo guys, actually, siguro dati, doon ka pa sa medyo antas na kahirapan sa buhay o mababa sa buhay, na ikaw ay laging tumatawag sa Kanya at humihiling ka na naway bigyan ka ng magandang buhay at malasap mo yung buhay na marangya at maibigay sa pamilya.
So dumating yung bagay na ibinigay sa'yo o ipinagkaloob sa'yo. Ang problema guys, nasilaw tayo roon sa asset na ibinigay o pinagkaloob sa atin. So meaning guys is hindi ka na nakaalala. Ayun yung mga bagay na nakaligtaan mo na. Nakaligtaan mo nang tumawag kasi nga nalunod ka na doon sa mga tinatamasa mo sa buhay. Then dumating yung time na sa paglimot mo sa kanya, dahil nga nalasong ka na ng salapi o sinasabi natin na yaman mo, na akala mo ay hindi na mawawala pa sa'yo. So dumating yung bagay na pagsubok na sinubukan ka sa taas at lahat ng asset mo ay naglahong bigla. Ayun guys, ma-realize mo sa kagipitan, tatawag ka muli sa Kanya. Sasabihin mo, Panginoon, patawarin niyo ako. Ako ay binago ng pera, binago ako ng yaman, at nawala ako sa direction at hindi ako tumatawag sa inyo. Ngayon, na-realize ko na wala na yung yaman na ibinigay niyo sa akin. Eto, bumabalik na naman ang loob ko sa inyo, Panginoon, na patawarin niyo ako. At ibangon niyo ulit ang pamumuhay ko. So, ganun yun eh. Ganun nangyayari. Sabi nga nila, minsan, nakakaalala tayo kapag gipitan. Normal yan eh. Kapag gipitan na, naalala mo, pero yung time na tumatamasa ka o tinatawag na nararanasan mo yung matiwasay na buhay, parang ang feelings mo ay wala na eh. Andirito na ako sa tugatog ng tagumpay. Ano pa? Okay? Kaya kong bilhin kung ano yung gusto kong bilhin dahil marami akong asset, marami akong pera. Pero guys, ayun yung mali na wag natin i-inject sa ating isipan. So lagi nyong isipin na etong natatamasa natin, no? Natatamasa natin sa mundong ibabaw, ito ay tinatawag na panandalian. Panandalian to guys. Kaya nga, sabi natin lagi na wag tayong makakalimot na tumawag sa Kanya. Binigyan ka man ng marangyang buhay, pasalamatan mo, at lagi kang manalangin na naway pagyamanin mo yung bagay na ibinigay sa'yo. Na naway may ilagay mo sa tama, sa wastong kinalalagyan. Ganun lang naman kasimple. Kasi actually, bilang lang sa daliri guys, bilang lang sa daliri kung sino yung tinatawag na inangat. Ibig sabihin inangat, binigyan o pinagkalooban ng magandang buhay na until now, hanggang ngayon, ay hindi pa rin siya nakakalimot. Ibig sabihin, hindi pa rin siya nakakalimot sa Panginoon na patuloy siya nagpapasalamat sa paggising niya sa umaga, panibagong buhay, sa mga biyayang pinagkakaloob niya doon sa tao na tayo ay talagang labis na nagpapasalamat na napagtapos natin yung mga anak natin, na pag-aaral natin sa kasalukuyan. Ito ay malaking biyaya na binibigay sa atin. Kaya guys, lagi nyo lang tandaan, no? Hindi ako pastor o hindi ako henyo. Kumbaga, nagsasabi lang ako ng realidad. Kasi baka dumating kasi sa punto na tayo ay umangat na at tayo ay binago na ng pera, no? Kasi lagi niyong tandaan, ang pera kayang bilihin yan kahit sino. Pero lagi niyong tandaan, dapat kaya niyong i-maneuver yung pera. Hindi kayo magpapadala sa pera. Ang pera ay dadali niyo sa tamang kinalalagyan. Na kung saan wala tayong tinatapakan, wala tayong sinasagasaan. Ganun lang yung kasimple. Sino bang gusto o sino bang hindi naghangad ng magandang buhay? Halos lahat guys, halos lahat naghahangad niyan. Kaya nga, yung konting bagay o biyaya na binigay sa atin is malaking pasasalamat na yun. Malaking pasasalamat na yun. Pagising mo lang sa umaga guys, pasalamat na yun eh. Panibagong buhay yung binigyan ka. Kaya lagi natin tandaan na hindi naman tinatawag na masama na tayo ay gumawa ng tama, ng mabuti sa kapwa. Kasi baka naman nalalason tayo ng pera, kumbaga parang tingin natin lagi sa tao, kaya natin bilhin yung pagkatao niya. Masama yon, masama yon. So labag sa Panginoon, labag sa
mata ng mga tao na kung saan pwede kang i-judge na ganon. Kaya kung ano man yung tinatamasa mo, pasalamatan natin kasi ito ay biyaya pinagkaloob sa taas. Ayun lang yung guys, kasimple. Kaya nga, dun sa mga fathers ngayon, no? Magigiting na fathers na talagang sadyang patuloy na nakikibaka. Ibig sabihin yan, patuloy na gumagawa ng paraan, may taguyod yung pamilya, sinasaluduhan ko kayo. Okay? Sana maging maayos at panatiliin na maganda ang health ninyo, maging maayos kayo at maging masaya yung family ninyo. Kaya sabi nga natin may mga iilan na nakikita natin sa kalsada, nagbibilad sa tindi ng init ng araw, kung ano yung ginagawa, nagtitinda, o kung ano yung mga bagay na pagkakakitaan nakikita natin, ginagawa ng isang ama dahil para sa kapakanan ng pamilya. Ganun lang yung kasimple. Huwag natin sisinusinuhin, katulad ng sinasabi ko sa nakarang vlog, yung Mother's Day, na huwag natin sisinusinuhin yung mga nakikita natin dyan na pinapawisan sa init ng araw, naglalako ng mga paninda, kung ano yung mga pagkakitaan, kahit umulan, umaraw, bumagyo na andyan sila, kasi ang iniisip nila yung pagkain pang araw-araw ng pamilya. At yung mga tinatawag nila na pag-aaral ng kanilang mga anak. Ayun lang naman kasimple. Kaya nga, saludo ako sa mga tatay na sadya talagang napaka tatag, no? Hindi sumusuko sa buhay. Kaya saludo ako sa inyo. Ang laging panalangin ko na bigyan kayo ng iba yung lakas, no? At tatag ng kalooban at malayo kayo sa mga sakit at ma-produce nyo, no? Yung pangangailangan ng pamilya. Ayun lang yung inaano ko. Kaya bagamat ako isang ama rin, okay? Pareho lang tayo, nakikibaka. Nakikibaka sa buhay, nakikipagsapalaran para lang doon sa ating mga pamilya na maitaguyod natin, maibigay natin ng tama yung pangangailangan nila. Kasi time will come, guys, mawawala at mawawala rin kami. Tayong mga ama, no? Darating yung time, mawawala tayo, papalit yung mga anak natin. Kung ano yung kabutihan na ibinibigay natin sa mga anak natin, sila rin magiging magulang, ganun din yan. Kumbaga, kung ano yung landas na tinatahak natin, sila ay magpapatuloy doon sa landas ng katotohanan kung saan ginagawa natin sa pang-araw-araw. Kaya sabi nga nila, ikaw yung salamin. Ikaw yung salamin mismo ng anak mo. Kaya dapat bilang isang salamin, panatiliin mo na malinis, no? Malinis. Iwasan mo na lumabo, no? Pag nakita mo yung salamin mo lumabo, punasan mo. Ibig sabihin niyan lumalabo, nawawala ka sa direksyon. Ngayon, pupunasan mo. Pag sinabing pinunasan mo yung malabo, gumagawa ka ng bagay na linisin mo yung mga bagay na mali mo. Ayun yun eh. Kaya nga, ikaw yung magandang salamin na ipinapakita sa anak mo na tutularan nila. Kaya nga, pag nakita mo yung konting labo, i-watch out mo na, no? Ipunasan mo na. Alamin mo kung ano yung portion na malabo kung saan ayun yung pupunasan mo. Parang yung bagay na pagkukulang mo. Ayun na guys tinatahi-tahi ko. Kaya yung salamin pag nakita nyo parang medyo lumabo, no? At parang nakita mo may portion lang na malabo. Meaning to say, may bagay lang na meron kang kakulangan na kung saan pwede mong ituwid. So sa pagpupunas mo, ayun yung bagay na tinatahak mo para malinis mo yung mali mong ginawa. Okay? So sana guys, yung simpleng binibigay ko sa inyo, magbigay linaw, magbigay aral, no? Etong short vlog na to ay para sa inyo. Although guys, eto mapapansin nyo, medyo pinapawisan ako pero hindi ko alintana yung pawis na to. Basta gusto ko lang magbigay sa inyo lagi ng updated na short vlog ko para kapulutan na magandang aral ng ating mga kaibigan, no? Kakilala,
kamag-anakan. Okay? So naway maging maayos lahat. So anyway guys, at hindi ko napapatagalin to guys, at pupunta ako sa simbahan para humingi ng pasasalamat sa pang-araw-araw na ibinibigay sa akin, at panalangin ko rin lahat tayo maging maayos at bigyan ng mahabang buhay. Anyway guys, shout out muna ako sa mga kakilala ko dyan. Paulit-ulit dyan sa Pasay kung saan ako nagmula, dyan sa Dalisay which is currently connected ako sa ngayon. At eto sa mga kaibigan ko na nakabakasyon, naka-onboard, no? Lagi kong binabanggit, kamusta kayo dyan? Kay Chief Engineer Bete, Chief, Happy Father's Day sa'yo. So naway patuloy akong nananalangin sa'yo na bigyan ka pa ng iba yung lakas at magandang kalusugan kasama ang pamilya mo, maging maayos kayo. At salamat Chief, hindi ko makakalimutan yung tulong mo sa akin. Kaya nga sabi ko nga Chief, wala ako ngayon kung hindi sa'yo. Kaya wala akong sawang magpasalamat sa'yo hanggang sa dulo ng aking libi. Talagang the best ka talaga Chief. Kaya sana Chief, patuloy ang pasasalamat, patuloy din Chief ang pagtulong mo sa mga kapwa. Alam ko marami ka pang matutulungan. Salamat Chief. Then sa onboard naman natin mga kaibigan, kakilala, ayan, mga kapitanes na maayos, Happy Father's Day sa inyong lahat dyan na naka-onboard. Si Paring Binjola pre, Happy Father's Day. At alam ko pareho lahat kayo, no, on board. Alam ko pre na andyan ka, the reason why you are there is for the sake ng family mo. Kaya pre, sana maging mahaba pa yung tinatawag na health mo, no, buhay mo, na bigyan ka ng panibagong lakas. Okay? Sana pre maging maayos at maging clear yung operation lagi. At marami nagmamahal sa iyo pre, dahil nga katulad ng sinabi ko na marami kang natutulungan, maraming tao na gustong sumama sa iyo sa barko dahil grabe raw yung pag-treat mo sa kanila. Kumbaga yung 4 na bara mo bilang kapitan binababa mo roon sa mga tao na kinakausap mo na mababa ang ranggo. So natutuwa ako sa iyo pre, talaga isa kang alamat, napakabait mo, sana hindi ka magbago. Patnubayan ang pamilya mo, lahat, pati anak mo, no? So anyway guys, maraming salamat at kamusta na lang kayo dyan, and see you on my next vlog. Bye!